Kung sa tingin mo ay nakakita ka na ng malalaking hayop dati, malamang hindi mo pa kilala ang mga higanting nabuhay noong sinaunang panahon. Mga panahon na kahit ang elepante ay mukha lamang maliliit. Bago pa man tayo magkaroon ng mga cute na armadillo at mayayain na scorpion, ang mundo noon ay tira ng mga sloth na kasing laki ng bus at mga tutubi na pwede mong pagkamalang maliliit na helicopter. Sa video na ito, ipakikilala namin ang mga tunay na nalimutan na higante na minsang gumalaw sa isang lupang nilalakaran natin ngayon. At hindi natin pag-uusapan ang tungkol sa mga dinosaur. Kasi maging tapat tayo, madali lamang maghanap ng malalaking nakakatakot na hayop kung milyon-milyon taon na ang tanda at wala ng kamukha sa ngayon. Subalit paano kung sabihin ko sa iyo na minsan, ang Earth ay tahanan ng napakalaking creature na kamag-anak mismo ng mga hayop na buhay pa hanggang sa ngayon. Sa video na ito, susuriin natin ang mga hayop na mas intriguing o mas nakakatakot dahil may mas maliliit silang version na kasama pa rin natin sa mundo sa ngayon. Number 10. Arthropleura. Imagine mo yung mga maliliit na alupian sa garden na halos hindi nakakatakot. Ngayon, i-multiply mo ito sa 100 tapos ilagay mo sa sala nyo. Congratulations, nakagawa ka na ng Arthropleura. Ang titan na ito ng mga arthropod ay nabuhay mga 300 million years na ang nakakalipas sa Carboniferous period, isang panahon na sobrang taas ng oxygen sa mundo na pati maliliit na creature biglang naging higante. At nagawa ng creature na yun ang napakahusay. Umaabot siya ng 2.5 meters ang haba na parang nanay ng lahat ng alupian sa buong kasaysayan. Subalit kahit gano'n ang itsura, vegetarian ang mga creature na ito. Hindi siya maninila, mas type niya ang mga dahon, nabubulok na kahoy at healthy diet ng sinaunang kagubatan. At kahit wala siyang pangil, hindi niya yun kailangan dahil sa laki pa lang niya nakakatakot na. Segmented ang katawan, may shell na parang galing sa steampunk nightmare at para siyang gumagalang fortress. Lumaki siya ng ganito dahil sa oxygen dahil noong panahong yon, sobrang taas ang oxygen level kaya posible ang higanting insekto. Isang bagay na halos imposible ngayon na buti na lang kung tutusin. At dahil na rin halos wala siyang predator, hari siya ng kagubatan. Kaya naman next time na makakita ka ng maliliit na alupian na gumagapang sa sidewalk, tandaan mo, harmless siya ngayon oo. Pero noong araw, may malayong kamag-anak siya na kaya kang tapatan ng patas. At baka nga, doon mismo nang galing ang takot ng tao sa malalaking gumagapang na hayop. Number 9. Titanoboa. Kung kinikilabutan ka na sa mga ordinary na ahas, mag-ready ka na dahil ito ang tunay na bangungot ng tropical na kagubatan. May habang 13 metro, kasing haba ng school bus at may timbang na mahigit 1 tonelada, ang Titanoboa ang walang dudang reyna ng lahat ng ahas. Kung iniisip mong malaki na ang python sa ngayon, sa tabi ng halimaw na to, para lang siyang laruan na parang lubid para sa laro ng mga bata. Nabuhay ang Titanoboa mga 60 million years na ang nakakalipas pagkatapos maglaho ng mga dinosaur at pumasok ang mundo sa mas kalma raw na yugto. Subalit hindi yun totoo para sa mga hayop na tumira sa mga latian ng sinaunang South America. Dahil doon, tahimik na nag-aabang ang higanting ahas na ito sa kahit anong creature na sapat ng laki para mapunan ang gutom niya. Gaya ng mga buhaya, dambuhalang pagong, at siguro pati mga sinaunang hayop na malas na mapadaan sa pwesto niya. Ang kakaiba pa rito, siya hindi makamandag. Hindi siya umaasa sa lason kundi sa purong lakas. Pinipiga niya ang biktima ng pressure na umaabot ng halos 400 kilo bawat square centimeter. Lakas na kayang durugin ng mga buto na parang binabali lang ang isang biskwit. Lumaki siya ng ganito dahil sobrang init at sobrang basa ng klima noon. At ito ay perfect condition para sa mga cold-blooded animals para lumaki ng walang limitation. Noong panahong yon, parang playground ng mga higante ang mundo. Kaya naman sa susunod na makakita ka ng anaconda o python, magpasalamat ka sa klima natin sa ngayon, hindi sila umaabot ng lampas 10 metro. Dahil kung buhay pa ang Titanoboa, magbumuka lang silang pet snake sa tabi niya. Number 8. Megalodon. Kung ang Great White Shark sa ngayon ay sapat na para magdalawang isip kang lumangoy, imagine mo na lang kung kaharap mo ang ninuno nito na may habang 18 metro at may ngipin na kasing laki ng buong palad mo. Ang prehistoric na pating na ito ang pinakamalupit na mandaragit na lumangoy sa karagatan. Hari siya ng dagat at kaya niyang takutin kahit ang pinakamabangis na Great White Shark. Si Meg para sa mga nakakakilala ay nabuhay mula 23 hanggang 3 million years na ang nakakalipas at ang paborito niyang merienda, mga balyena. At kahit anong hayop na kasya sa bibig niya na hindi mahirap,
dahil kaya niyang lumunok ng isang maliit na kotse kasama na ang driver. Ang mga ngipin niya ay umaabot ng 18 cm na parang matatalas na blade na handang punitin ng sino mang malas sa tumapat sa kanya. At ang pinaka nakakatakot, ang bite force niya ay halos 20 tonelada. Na ang ibig sabihin, kaya niyang durugin ng mga boto na parang dinudurog lang ang cracker. At para ikumpara, ang modern great white shark ay may bite force lamang na 1 tonelada. Ibang level din talaga ang Megalodon pagdating sa paghahanap ng mabilisang merienda. At kaya siya nawala, lumamig ang klima, bumaba ang populasyon ng balyena, at naubusan siya ng pagkain. At doon nagwakas ang paghahari niya sa karagatan. Iniwan niya ang mga pating ngayon ng isang malaking alamat at malaking ginawa dahil hindi na nila kailangan makipagkompetensya sa kanya. Number 7. Paraceratherium. Para ma-visualize mo kung gaano ito kalaki, isipin mo ang 4 na African elephant na magkakapatong sa isa't isa, ganon siya kalaki. At ang pinakanakakatuwa, kamag-anak siya ng mga rhino sa ngayon. Pero wala siyang nakakatakot na sungay at sa katunayan, hindi na rin niya kailangan yun. Ang Paraceratherium ay may mahabang leeg na parang giraffe na ginagamit niya para maabot ang matataas sa daon ng puno. Isipin mo ang isang rhino, haluan mo ng giraffe, tapos gawing kasing laki ng truck, ayan ang Paraceratherium. Sa laki niya, halos walang natural na predators, pero kahit ganun, hindi siya nakaligtas sa pagbabago ng klima at kapaligiran. Nang nagsimulang mawala ang makakapal na kagubatan at napalitan ng tuyo at malalawak na grassland, nabawasan ng gusto ang pagkain niya. At dahil hindi niya kayang mag-adapt ng mabilis, unti-unti itong humantong sa kanyang pagkalipol. Number 6. Sarcosuchus. Kung nakakatakot na ang mga buhaya sa ngayon, mas kilalanin mo ang Sarcosuchus, ang tunay na halimaw ng Cretaceous period. May habang 12 metro at bigat na 8 tonelada, para siyang modern na buhaya na minultiply sa 2, tapos dinagdagan pa ng dagdag na bangis. At para mas malinaw, kasing haba siya ng school bus, at may panga siyang armado ng mahigit 100 ngipin. At hindi ito maliliit na ngipin tulad ng sa mga buhaya, kundi mahaba at bahagyang bilugan, sakto, para durugin ang anumang makagat niya. Kaya niyang kumain ng malalaking isda, pero maraming paleontologists ang naniniwala na paminsan-minsan, dinadali rin niya ang maliliit na dinosaur na lumalapit ng sobra sa tubig. Siyempre kung pwede kang kumain ng dinosaur steak, bakit kang magtitiyaga sa isda? Ang isa pang nakakaintrigang detalye, may bukol o umbok siya sa dulo ng nguso na pinaniniwala ang ginagamit niya para magpalakas ng tunog o pang-amoy ng biktima na hanggang sa ngayon, hindi pa rin talaga lubusang may paliwanag ng mga siyentipiko. Ibig sabihin, kaya niyang gumawa ng nakakatindig balehibong tunog habang sinusundan ka gamit ang sobrang talas na pang-amoy. Nanirahan sila sa lugar na ngayon ay North Africa noong panahon na puno ito ng mga sinaunang ilog at lawa. Perpektong tirahan para sa isang nagtatago at nag-aambush na halimaw. Sa pagkasama ng lakas at kakayaang mang-ambush, siya ay isa sa mga predator na pantay ang bangis kahit sa standard na prehistory. Number 5. Bissell Bufo. Kilalanin si Bissell Bufo na mas kilala bilang The Toad from Hell at hindi biro ang bansag na yan. Imagine mo ang isang palakang kasinlaki ng soccer ball pero may kakayahang lumamon ng halos anumang maliliit na hayop na madaan sa harapan niya. Ang prehistoric na amphibian na ito ay nabuhay mga 70 million years ago sa Madagascar at lumalaki ng hanggang 40 cm ang haba pero ang tunay na sandata niya isang bibig na parang natural na vacuum cleaner. At kung ang mga modern na palaka sa ngayon ay cute, tahimik at mainhin, ibang-iba ang Bissell Bufo. Siya ay isang tunay na predator. Ayon sa mga pag-aaral, meron siyang sobrang lakas na kagat na kayang durugin ng buto at posibleng makagat pati ang mga maliliit na kabataang dinosaur o sino mang reptile na magiging pabaya. At kung isipin, siya ang amphibian version ng pitbull. Wala sa menu niya ang lamok-lamok lang, hardcore ang kinakain niya. At hindi ito yung palaka na tumatalon ng walang direksyon. Malaki ang chance na ginagamit niya ang camouflage para magtago sa tambak na halaman at putik. Tapos kapag dumaan ang biktima, ayan na. Imagine mo na lang, ikaw ay isang maliit na dinosaur, chill ka lang, naglalakad sa gubat, tapos biglang may palakang dadamba sa'yo para gawin kang hapunan. At kung tense ka na kapag may palakang tumatalon sa'yo dito sa modern na panahon, imagine mo na lang kung ganun kalaki noon. Number 4. Meganora. Ang Meganora ay parang dragonfly nightmare na nakaturbo. May wingspan o lapad ng pakpak na umaabot ng 70 cm.
Lumilipad siya sa mga ibabaw ng kagubatan noong Carboniferous period, mga 300 million years na ang nakakalipas. At para bigyan ka ng ideya, kasing laki siya ng isang modern na falcon. At kung ang ideya lamang ng malaking insekto ay nagpapalin lang sa'yo, isipin mo pa yung mga moment na lumilipad dito papunta sa'yo. Ang dambuhalang dragonfly na ito ay gutom na mandaragit. At hindi katulad ng mga modern na tutubi na kumakain ng mga maliliit na insekto. Ginagamit ang Meganora ang malalakas niyang panga para makahuli ng mas malalaking biktima, mga ibang malalaking insekto at minsan pati maliliit na amphibian. Noong panahong yon, sobrang taas talaga ng oxygen sa hangin, kaya naman allowed ang mga arthropod na lumaki ng sobra. At kung hindi dahil doon, hindi sana lumaki ng ganyan ang dragonfly na ito. Imagine mo ang tunog kapag lumilipad ang mga pakpak niya sa itaas ng gubat. Malamang, maririnig mo muna ang parang helicopter ng insekto bago mo pa siya makita. Kung sa ngayon nakakatakot na kapag may mga maliliit na dragonfly na papalapit, kung gayon, maganda ka na sa instant na pagtalon at dasal na hindi sana siya mapunta sa'yo. Number 3, Megatherium. Kung ang sloth ngayon ay kilala sa kabagalan at cuteness, ibang-iba naman ang higanting ito. Hindi siya cute na maliit na cute, siya ay monumental. Imagine mo ang isang sloth na kasing laki ng elepante, na humigit kumulang 6 na metro ang haba at may timbang na hanggang 4 na tonelada. Naglalakad siya ng dahan-dahan at payapa sa mga kagubatan at sabana ng South America at nanatili hanggang 10,000 taon na ang nakakalipas. Sa kabila ng sukat niya, siya ay herbivore at tahimik at nakatutok sa mga dahon, sanga at palumpong. Hindi siya carnivore, hindi siya nanguhuli. Ang buhay niya ay umiikot lamang sa pagkain ng halaman at paggalugad ng canopy. Sa laki ng mga kuko ng Megatherium, kaya nitong magpatumba ng buong puno o magbalat ng matataas sa sanga para maabot ang mga dahon, na para bang isa siyang giganting landscaper ng kagubatan. Dagdag pa rito, ang mga kuko na ito ay sapat din para manakot ng kahit sinong mandarambong na magtatangka na lumapit. Ang kailangan mo lang tandaan, kahit napaka-imposible ng laki niya, mabagal talaga ang Megatherium. At ang pinakadepensa niya ay timbang. Sobrang bigat niya na kung saan ang karamihan sa mga mandaragit ay mas pinipiling umiwas na lamang. At sino ba namang matinong hayop ang susugod sa isang creature na parang fur-covered na tank? Number 2, Pulmonoscorpius. Imagine mo ang isang karaniwang alakdan, yung tipong ayaw mong makita lalo na kapag nasa camping ka. Ngayon i-multiply mo yon sa 10 hanggang 15. Yan ang Pulmonoscorpius. Ang malahiganting arthropod na ito ay nabuhay mga 340 million years na ang nakakalipas noong Carboniferous period at umabot ng 70 cm ang haba. At oo, halos kasing laki na ng pusa. Pero imbes na balahibo, ang meron ay matigas sa exoskeleton, malalaking sipit at isang nakakatakot na tiktik sa buntot. Hindi biro ang Pulmonoscorpius pagdating sa panguhuli. Sa lakas ng mga sipit ito, kaya nitong gapusin ang biktima bago tapusin gamit ang buntot. At tungkol naman sa lason, hindi tayo sigurado kung gaano ito katindi. Pero base sa laki at panahon kung kailan siya ay nabuhay, malamang sapat na yun para pahintuin ang maliliit na vertebrates noon at magpaatras sa kahit sinong may matinong instinct na lumayo. Dagdag pa rito, ang Pulmonoscorpius ay hindi nag-iisa. Noong panahong yon, halos bawat sulok ng kagubatan ay tirahan ng mga higanting creature. Kaya naman, ang makakita ng dambuhalang alakdan ay kasing normal lang noon, gaya ng makakita ng squirrel sa puno sa ngayon. Imagine mo ang sitwasyon, naglalakad ka, at sa halip na maliit na squirrel, mayroong higanting scorpion na dadaan sa daan. At kung nag-iingat ka na sa mga maliliit na scorpion sa ngayon, imagine mo ang tension mo kapag nadapa ka sa isa sa mga kasing laki ng Pulmonoscorpius. Bibigyan ka nito ng instant na flight response at baka tumakbo ka sa sarili mong anino. Sa itsura niyang parang mini monster, ito siguro ang definition ng manatiling ligtas sa distansya. Number 1, Glyptodon. Imagine mo ang isang armadillo, tapos ngayon, dagdagan mo yun ng armor na parang tangke. Yan ang Glyptodon, isang dambuhalang prehistoric na creature na kamag-anak ng armadillo at sloth. Parang fusion ng armadillo at battle tank na may habang 3 metro at timbang na hanggang 2 tonelada. Kasing laki siya ng Volkswagen Beetle at halos buong katawan niya ay nakabalot sa matigas sa shell na sapat na para takutin ang kahit sinong predator na magtatangka na lumapit. Ang kanyang armor ay gawa sa mga plate ng buto na bumabalot sa buong katawan, pati ang ulo ay mayroong bony helmet para dagdag protection. At ang buntot, parang totoong club,
matibay at pwedeng gamitin para ipagtanggol ang sarili o paalisin ang sino mang atake mula sa malayo. Pero sa kabila ng nakakatakot ay itsura, siya ay herbivore at gugugulin niya ang araw niya sa pagkain ng mga halaman at damo. At naglakad siya sa South at North America mula 2 million hanggang 10,000 years na ang nakalipas. Talagang kakaiba at epektibo ang kanyang low-profile lifestyle. Dahil kahit dumating na ang mga tao, pinaniniwalaan na naglaho siya dahil sa pagbabago ng klima at paghahunting ng tao. Sa pagitan ng mga toads from hell, dambuhalang alakdan na kasing laki ng pusa at higanting sloth, makikita natin na ang buhay noon sa Earth ay parang live show ng mga giant horrors. At ang pinaka-nakakatawa, marami sa mga dambuhala na ito ay herbivores at tahimik lang kumakain ng halaman, pero mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa mga modern version nila sa ngayon. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-click mo na ang like button at mag-subscribe sa aming channel. At kung may gusto ka pang malaman o i-content, i-comment mo lang sa ating comment section.